salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, akin pong pinasasalamatan ang ating pong kapatid na umawit na atin pong ibigay sa Panginoon ang ating buong buhay sapagkat sa Kanya ay meron po tayong kaligtasan. May pag-asa kung Diyos muna, mga minamahal. Atin pong patuloy na tinutuklas na ang Diyos muna ay magdudulot sa ating buhay ng liwanag, may kahulugan ng buhay, may kaligtasan, may pag-ibig, may kalayaan, may kaayusan, may hinaharap, may pag-asa, may bagong buhay, at may buhay na walang hanggan kung Diyos muna. So ako po'y nananalangin at umaasa na kayong lahat ay nakikinabang sa inyo pong patuloy na pagpunta dito gabi-gabi. At sana po ay magkaroon ng pagkakataon ng ating pong mga kasamahan dito sa simbahan ay madalo po kayo sa inyong mga bahay. Baka sakali po na kayo'y mayroong mga katanungan ay pwede po ninyong itanong at baka po sila'y makasagot. Hindi ho kasi natin mabigyan ng pagkakataon na dito po ay magkaroon ng question and answer kasi limited lang po ang ating pong panahon. Okay, kagabi ho, ang ating pong pang-apat na paksa ay ating pong tinalakay ang tugon sa pagliligtas ng Diyos. Ating pong nakita na ang pinakamataas na kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay ang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yan po ay ating mababasa sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At ating pong natuklas kagabi na ang pinakamataas naman ng ating pahayag ng pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kaya ang sabi po doon sa John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. So ang pinakamataas na kapahayagan ng ating pag-ibig sa Diyos bilang tugon sa kanyang pag-ibig sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa ating lahat, ay susundin natin ang kanyang
mga utos. Ating natuklas kagabi na ang kautusan ng Diyos ay nahahati sa dalawa: pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, number 1. Number 2, huwag kang gagawa ng ibang mga Diyosan sa harap ko, sabi ng Panginoon. Huwag mong gagamitin o babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Number 3, ipangingilin mo ang araw ng Sabat upang ito'y ariing banal. 7 araw, yun ang ika-4 na utos. Yung 4 na unang utos ay pag-ibig sa Diyos. Ang susunod na 6 na utos ay pag-ibig sa kapwa-tao. Iibigin mo ang kapwa mo na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung unang utos na bahagi sa Diyos, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo, buong pagkatao mo. So yun ho ang unang bahagi ng utos. Doon po sa bahagi ng pag-ibig sa tao, kapwa-tao, iibigin mo ang kapwa mo na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Igagalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Okay? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling, at pang-6, pang-10 ay huwag kang mag-iimbot ng pag-aari ng kapwa mo. So yun pong lahat ay mga utos na tungkol po sa pag-ibig, mga minamahal. Natuklasan natin kagabi na ang tungkol sa 10 utos, number 1, ang kautusan ay sumasalamin sa karakter ng Diyos. Kung ano ang kautusan, yun din ang katangian na nagbigay. Okay? Natuklasan din natin kagabi na ang pag-ibig ay laging umaakay sa pagsunod, hindi sa pagsuway. Nung tanggapin natin si Jesus sa pananampalataya, minahal natin siya dahil minahal niya tayo muna, tumugon tayo ng pagmamahal sa Kanya, ay sumusunod tayo ng may pag-ibig sa Kanyang utos, hindi tayo masayang sumuway o lumabag. Number 3, ang kautusan ay proteksyon ng Diyos upang makapamuhay tayo ng tiwasay at maligaya. So ang kautusan po, ang pinag-aralan natin kagabi, yun po ay bakod ng Diyos. Hindi para tayo pagkaitan ng kaligayahan, kundi proteksyonan tayo para palagi tayo maging masaya. Imagine ninyo yung isang barangay na hindi ka ligtas maglakad kasi pag naglakad ka ng bandang alas 8, madami nang hold up. Daming nagdudurog, nagdadrugs, no? Maraming nang hold up, maraming nagtitrip, bad trip, ganun ba, no? Yun ho ay indikasyon na hindi ho gumagalang sa utos ng Diyos na barangay. At yung dasmaji, naniniwala po ako na masunurin ang mga tao dito sa utos ng Diyos. Amen? Kaya ho mapayapa ang mga tao dito, ang mga bata dito ay pagka nag-aaral ang salita ng Diyos sa simbahan, hindi nagsasalita, nakikinig lang yung mga bata. Ayan, nakikinig lang kasi sumusunod sila sa utos ng Diyos. Yung mga magulang ay tinuturuan ng kanilang mga anak na tumaas ang respeto sa mga leader, sa barangay, sa munisipyo, sa gobyerno, sa presidente, kasi mataas ang paggalang sa Diyos. Yon. Yung bayan na ganon, yung probinsya na ganon, yung barangay na ganoon ang buhay, masunurin sa utos ng Diyos, yung buhay ng mga tao doon maligaya. Yan. Number 4, ang kautusan ay nagpapakilala ng ating kasalanan upang makita natin na kailangan natin si Jesus Christ. Hindi tagapagligtas yung utos. Ang kautusan ay ituturo tayo sa tagapaglinis ng nagawa nating kasalanan, paglabag sa utos. Pag tayo ay humarap sa kautusan ng Diyos, sasabihin sa atin ng kautusan ng Diyos, marumi ka, nangalunya ka, pumatay ka, nag-say bad word ka, nagsinungaling ka, nag-disrespect ka sa magulang mo. Sasabihin sa iyo ng kautusan, makasalanan ka,
hindi ako ang tagapaglinis mo. Pumunta ka kay Jesus, humingi ka ng sorry, patatawarin ka niya, siya ang magiging tagapaglinis mo. So ang kautusan ay hindi tagapagligtas. Nasusundin natin step by step, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para tayo maligtas. No, hindi tayo kayang iligtas sa pagsunod ng 10 utos. Ang tagapagligtas lang po natin ay si Jesus Christ. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Number 5, ang tahasang paglabag sa kautusan ay magpapahamak sa buhay ng tao. Kaya kapag kayo ay hindi nagbigay pahalaga sa utos ng Diyos, magugulo yung buhay ninyo. Magsisimula na kayo manigarilyo kasi papatayin nyo na yung katawan ninyo. Ay sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Ay natuklasan po pala sa kautusan ng kalusugan, sa batas ng kalusugan, na ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, pagdadrugs, at saka po pagbibisyo, yan po pala ay pagpatay ng katawan. Ang tawag po dyan ay killing me softly. Yan. Unti-unting pagpatay sa katawan. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pinapatay mo yung sarili mo. Di mamamatay ka. Kaya nagkakasala. Ang sabi ng Biblia, huwag kang papatay. Sabi ng kautusan. So hingi ka ng sorry, hingi ka ng tawad sa Panginoon, mag-confess ka. Pagsisihan ang pagpatay mo sa katawan mo. Alam nyo ba na ang mga nagmamariwana at nagdadrugs ay hindi ho namamatay ng matanda? Bata pa lang patay na. Yan. Hindi na nagkakaedad. Hindi na nagkakaedad ang mga nagbibisyo kasi bata pa lang patay na. Sino sa inyo gusto pa lang bata na patay na? Ayaw. Ako rin, ayoko. Kaya sumunod sa kautusan ng Diyos. Ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa pagsamba. Ang aking tugon sa pagkilala sa tunay na Diyos. Tayo po muna ay yumuko sa panalangin. Yumuko po tayo mga minamahal para pasukin tayo ng Espiritu Santo at maintindihan natin ang mga banal na salita ng Diyos. Tayo po'y pumikit para makipag-usap sa Diyos. Panginoon, tahimik po kaming lumalapit sa inyo na magkakasama bilang magkakapatid dahil tinanggap namin si Jesus na aming tagapagligtas. Ngayon po ay ang pang-5 gabi namin ng pag-aaral ng iyong mga salita at nagiging maselan po ang mga pagtatalakay. Panginoon, sa pagpikit ng aming mga mata at paggalang sa iyo, na kayo ang nagbibigay lamang po ng kaunawaan sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu na iyong kaloob. Tulungan mo po kaming maintindihan ang iyong banal na kalooban. Maging mapayapa at tahimik ang aming paligid. Ang aming mga bibig ay aming itikom para sa iyo, para kami po'y makapasok sa amin ang katotohanan at makapagpasya po kaming lahat na ipasakop ang buhay namin sumamba sa iyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pagsamba ang aking tugon sa pagkilala sa tunay na Diyos. Tayo pong mga tao na nilalang ng Diyos ay itinalaga na ang ating pong pinakapangunahing gagawin ay sambahin ang Diyos. Wala na pong iba. Pagsamba sa Diyos ang nangingibabaw na tema ng mensahe sa Biblia. Pag binasa niyo po yung Biblia ninyo, ulit-ulit po ninyong makikita na ang pinag-uusapan po dito ay tungkol sa pagsamba sa Diyos. Paano sinaway ni Jesus si Satanas na humiling ng pagsamba? Nang si Jesus Christ ay mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, nilapitan siya ng kaaway na ito po ay ang Diablo at siya'y tinukso. At ang ipinantukso sa kanya ay 3. Una ay pagkain, pangalawa ay pagtitiwala, number 3, tungkol po sa pagsamba. Ang sabi po dito mga minamahal ng kaaway, nang tuksuhin po si Jesus. Muli dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian
sa sanlibutan at ang kaharian ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, sinabi ng Diablo kay Jesus upang siya tuksuin, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo. Sinusuhulan niya si Jesus para himawala si Jesus sa misyon. Tinutukso niya si Jesus para hindi na si Jesus maging tagapagligtas ng sanlibutan, para siya ay matukso at mahulog sa bitag ng tukso ni Satanas. Sinusuhulan niya ng mga bagay na makikita niya sa sanlibutan. Kaya ang sabi po ng kaaway, ang lahat ng mga ito ay ibinibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. So ang gusto ng kaaway, sambahin siya. Kagaya po ng nangyayari ngayon sa maraming tao. Sinasamba nila si Satanas. Ipinagpapalit nila ang Diyos sa pera, sa kalayawan, sa panliligaw, sa lahat ng mga material na bagay sa lupang ito. Maraming tao, ayaw nilang hanapin ang Diyos. Mas gusto nilang unahin ang kanilang material na pangangailangan, kaya sinasamba nila si Satanas. Maraming tao, kaya lang sumisimba dahil may pakinabang sa simbahan. Pag hindi na mapapakinabangan ng simbahan, nandun na uli sa bingguhan, nandun sa madyungan, kung saan sila nagiging masaya. Nandun sila sa sigarilyuhan, sa diskuhan, sa sabungan, kung saan mayroon silang libangan. Inuuna nila ang mga material na bagay sa lupang ito at tila bagang yun na ang kanilang Diyos. Wala silang panahon na sumamba sa Diyos. Ganon ang ginawa ni Satanas. Katulad ng kanyang ginagawa ngayon sa maraming tao. Inaalok niya ng kaginhawahan para lang wag silang maglingkod sa Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, sumagot sa kanya si Jesus upang siya'y sawayin, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. So ang sabi ni Jesus, tumigil ka, Diablo. Hindi totoo yung sinasabi mo. Wala kang pag-aari dahil Diyos lang ang may-ari ng langit at ng lupa. Ang lahat ng naririto, pilak, ginto, kayamanan, ang lahat ng naririto'y wala kang pag-aari. Kaya wag mo kong suhulan. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Anak ako ng Diyos. Kaya hindi kita sasambahin. Isa lang dapat ang iyong sasambahin. Ako na lumalang ng langit at ng lupa. Si Jesus lang ang sasambahin mo. Mga minamahal, siya lang ang iyong paglilingkuran, hindi ang kayamanan ng lupa. Ganda, kalayawan ng lupa. Ang pinakamataas na uri ng pagsamba ay paglilingkod. Kaya nga mababasa natin doon sa sinabi ni Jesus. Sinabi ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So yung salitang pagsamba at paglilingkod, yun ho ay magkatulad na karanasan. Pag ikaw ay sumasamba sa Diyos, siya lang ang iyong pinaglilingkuran. At kung siya lang ang pinaglilingkuran, ibig sabihin, siya lang ang Diyos mo na sinasamba. So ang paglilingkod at pagsamba ay parehong karanasan. Ang pinakamatayog, pinakamataas na forma, anyo ng pagsamba ay paglilingkod. Kaya mapapansin nyo mga minamahal, ito pong dalawang kautusan ng Diyos na ito, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao, ito po ay niyari sa pag-ibig na ito po ay may sentro ng pagsamba. Yun pong unang apat na utos ng Diyos na pag-ibig sa Diyos ng buong puso mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo, buong pagkatao mo, ay tungkol po sa panawagan ng pagsamba. Tinatawag tayo ng Diyos na sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng ating gagawing pagsunod sa apat na utos na makikita rin ng ating pagmamahal sa ating kapwa. So tungkol po yan sa pagsamba. Basahin natin ang Deuteronomy 6:13-15.
ano ang sinasabi ni Moses tungkol po sa pagsamba at paglilingkod. Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Paano ipapakita yung paggalang? Siya lang ang inyong paglilingkuran o paglingkuran. Sinasabi po dito ni Moses na lingkod ng Panginoon sa Deuteronomy 6:13-15 na ang mataas na paggalang sa Diyos ay paglingkuran siya. Paglingkuran siya. Ano ang mabigat na dahilan bakit dapat sa Diyos lamang tayo sasamba? Palagay ninyo, bakit ang Diyos lang ang dapat nating sambahin, wala ng iba? Bakit? Palagay ninyo. Aha, siya lang ang tagapagligtas. Ano pa po? Tama po yun? Ha? Tingnan natin. Ang sagot po ay sa Apokalipsis 4:8-11. Sumisigaw po ang mga sumasamba sa Diyos na mga anghel sa langit. Nang makita po ito ni John the Revelator na mayroong pagsambang nagaganap sa langit, ay nakayukyuk ang mga nilalang sa harapan ni Jesus Christ. Nakayukyuk sila. Ang kanilang mga korona ay kanilang ibinababa sa harap ni Jesus Christ. Tanda ng kanilang paggalang at paglilingkod. Bakit? At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, mga anghel po yan ha, mga anghel. Ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay, walang tigil, walang lubay, na nagsasabi araw at gabi, nag-worship sila. Yung mga cherubim, yung mga anghel na matataas, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating. Anong pagsamba? Anong sinasabi ng dahilan ng pagsamba? At kapag ang mga nilalang na buhay ay nagbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat sa nakaupo sa trono kay Jesus Christ, doon sa nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda ay nagpapatira pa sa kanyang harapan doon na nabubuhay magpakailanman, at inihahagis nila ang kanilang korona sa harap ng trono at nagsasabi, basahin natin, ready? Read. Karapat dapat ka, O Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Yan ho ang mabigat na dahilan kung bakit sa Diyos lamang tayo sasamba. Bakit? Sapagkat siya lamang ang gumawa ng lahat. Siya ang creator, siya ang tagapagligtas, siya ang may-ari ng lahat sa atin. Siya ang nagmamay-ari sa iyo, siya ang nagmamay-ari sa akin, ang Diyos ang nagmamay-ari sa ating lahat. Dahil tayo ay kanyang nilalang, tayo ay kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo, nabayubay siya sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan, bawiin tayo sa kamay ng kaaway, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang ating sasambahin dahil siya lang ang nagmamahal sa atin. Mga minamahal, bilang tugon sa Diyos na nagmamahal sa iyo at sa akin, nilalang ka niya, tinubos ka niya, sasambahin natin siya at atin siyang paglilingkuran ng buong pagmamahal. Hindi dahil natatakot, hindi dahil parurusahan, kaya pag nagkasala ay tayo parurusahan, hindi. Kundi minahal niya tayo, bilang tugon, mamahalin din natin siya, at siya lamang ang ating sasambahin at paglilingkuran. So ano ang dahilan ng pagsamba?
Ang dahilan ng pagsamba dahil ang Diyos ay Creator, Savior, Sustainer, and Owner of all. Ang pagsamba ay ang ating espiritual na tugon sa Diyos bilang manlalalang, may-ari at tagapagligtas. Ang pagsamba ay pagkilala sa Diyos na may-ari, manlalalang at tagapagligtas. Amen? So kaya kayo ay inaakay namin, tinatawag ko po kayo. Ako rin ay nararanasan kong sumasamba ako sa Diyos. At ako'y nagiging maligaya sa piling ng Diyos tuwing ako ay lalapit at sumasamba sa Kanya. Ako rin po, iniyayaya ko rin po kayo sa pagkilala na Siya ang may-ari sa atin, Siya ang lumalang sa atin, at Siya ang nagligtas sa atin. Sama-sama tayong lumapit sa Diyos. Sambahin natin Siya at paglingkuran. Amen? Okay. Ano ang sinasabi ng Biblia sa paraan ng pagsamba sa Diyos? So, kakilala natin ang dapat nating sambahin, Diyos lang, sapagkat Siya lamang ang manlalalang, nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan, nagpupuno, dumidinig ng ating mga panalangin, nagligtas sa atin, di Niya tayo pinababayaan magpakailanman, mahal na mahal Niya tayo. Ang dahilan ng ating pagsamba, Siya ay Diyos. Ngayon, paano natin sasambahin ng Diyos? Sabi kanina, ang pagsamba at paglilingkod ay magkatulad na karanasan. Pag sumamba tayo sa Diyos, maglilingkod tayo sa Kanya. Ano ho ang mga paraan papaano natin sasambahin at paglilingkuran ng Diyos? Number 1, sasamba tayo sa Diyos sa malusog na pangangatawan. Yan. Dahil itong katawan, ito ang ipagsisilbi natin sa Kanya. Ito ang handog natin sa Kanya. Ito ang alay natin sa Kanya pabalik. Itong ating buong katawan na ito'y ating gagamitin paglilingkod sa Diyos. Ito ang kasangkapan para tayo'y makapagsamba sa Kanya. Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Basahin natin yung kulay dilaw. Ready? Read. Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, kasiyasya sa Diyos, na Siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So, ang ating katawan ay ang ating gagamiting paglilingkod sa Diyos. Alam mo namang maglilingkod ka sa Panginoon. Panginoon, sasambahin po kita. Ganun-ganun ka pa. Nagdadrugs ka, sinasamba mo ang Panginoon. Kaya nung ikaw ay sumasamba sa Panginoon, sinasabi mo, Panginoon, sasambahin kita. Flip ka na, flip. Nakalutang ka. Hindi pa pwede sumamba sa ganun ang Panginoon, sa Panginoon, na ganun ang ating buhay. Kinakailangan, alagaan natin yung ating katawan na malusog. Sabing ganun. Unang Korinto 6:19-20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili? Hindi pala tayo may-ari nito Hindi ito sa atin. Ito'y tahanan ng Espiritu Santo. Kaya nga, ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya nga, mag-ingat kayo kung ano kinakain ninyo, ano iniinom ninyo, ano mga isinasaksak sa bibig natin, sa katawan natin. Kung yan ay nagdudulot ng mga sakit, hindi yan pagsamba sa Diyos. Piliin natin, pumili tayo ng mga pagkain magpapalusog sa atin. Bagamat talaga magkakasakit, pero alam mo na magkakasakit ka naman talaga. Bakit kumakain ka pa ng sobrang sugar, sobrang maasin, sobrang lahat na? Bawas-bawasan ng asin konti, bawas-bawasan ng sugar. Ano pa? Bawas-bawasan ng taba, low fat, low salt, low sugar. Para
hindi tayo magkakasakit. At tigilan na ang paninigarilyo. Lubayan na ang mga pag-alak. Lubayan na ang pagdadrugs. Yun, total talaga, tigilan na yun. Pero yung mga pagkain, halimbawa ay hindi pwedeng matabang ang kinakain, magbudbud ng kaunting asin. Bagoong, konti lang, mababa lang, mababa na sugar, mababa na taba, mababa na asin, low salt, low fat, low sugar. Pero yung talagang totally tanggalin nyo na para masamba natin at mapaglingkuran natin ng Diyos ng malusog ang ating katawan. Yun yung mga nakakasira na mga bisyo sa ating katawan. So tayo ay sumasamba at maglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng malusog na pangangatawan. Number 2, sumasamba sa Diyos sa paraan ng pamumuhay. Yung paraan ng pamumuhay natin, yung tinatawag nating estilo ng pamumuhay. Okay? Unang Korinto 10:31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, lifestyle, mga paraan ng pamumuhay, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. O anuman ang inyong ginagawa, kinakain, iniinom, anuman ang inyong ginagawa, ibig sabihin, yung ating paraan ng pamumuhay. Kung kayo nagsasalita, huwag na kayo magchismisan. Ba't nagchichismis pa? Magsasalita lang, inaningismis pa. Magsalita na ho kayo na magagandang salita. Ano pa? Totally, wala nang sugal. Lifestyle din yan. Nakakabankrupt yan ng buhay. Nakakatuyo ng utak yan. Nakakainit ng damdamin. Pag natatalo, ala namang kinalaman yung misis, bubugbugin yung misis kasi natalo sa sugal. Yung mga paraan ng pamumuhay, huwag magsusugal, wala ng sabong, wala ng madyong, wala ng pusoy, wala na. Tigilan na yan. Hindi yan nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Yung pangangapit bahay na pagkwekwentuhan nyo yung buhay ng may buhay, tigilan na rin yan. Hindi yan nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Parang maraming nakayuko Ano pa? Yung mga paraan ng pamumuhay, ingatan ninyo mga kapatid, yung iisipin ninyo, sasalitain ninyo, kikilusin ninyo. Iisipin natin palagi, pag sinabi ko ba itong bagay na ito, maluluwalhati ba ang Diyos o hindi? Pag hindi na maluluwalhati, huwag nyo nang sabihin. Ito bang aking iniisip sa aking kapwa nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, nasasamba ko ba ang Diyos o hindi? Kung hindi na, marumi yung iniisip mo, wag mo nang isipin. Hingi mo na kagad ng tawad para ikaw ay mapatawad na ng Panginoon. Tulungan, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Ano man ang inyong iisipin, ano man ang inyong sasalitain, the way you look, sa paraan ng inyong pagtingin. Minsan, mayroon akong kaklasmate, kung tumingin, parang gusto makipagbabag kagad ayun, pagka nasa labas ng school, ay, titingin pa lang yun, nakikipagsunto ka na. May babag na kagad, tingin pa lang. Bakit? Ay, masamang tumingin. Masamang ugali. Ayan, yung mga pag-uugali natin. So, ano man ang inyong ginagawa, dapat naluluwalhati ang Diyos. Ano-ano yung ating napag-aralan? Paano natin sasambahin ang Diyos? Sa ating kinakain, sa ating iniinom, at sa paraan ng ating mga ginagawa araw-araw. Ano yung mga pwede nating gawin para tayo mabigay ng kaluguran sa Panginoon? Yes, ayan, mag-pray tayo araw-araw, magbasa ng Biblia, magsalita ng kabaitan sa mga tao, maging magalang ng mga pananalita. Yung mga pag-iisip natin ay dalisay, hindi maruming pag-iisip. Marami tayong pwedeng gawin na magaganda. Magagawa nyo lang yon pagka siyempre isinuko nyo yung buhay nyo kay Jesus. Pero pag hindi nyo binigay ang buhay nyo kay Jesus, mahihirapan kayong gawin ang mga bagay na matitino, yung mga bagay na matutuwid, yung mga bagay na malilinis,
Si Jesus lang ang pwedeng gumawa sa inyo noon. Kaya si Jesus dapat makapasok sa buhay natin para linisin niya yung marurumi sa puso natin, marumi sa isip natin, maruming buhay, lilinisin ng Panginoon na akayin niya tayo sa magandang buhay. Kaya pag inuna si Jesus, may bagong buhay. Amen? Sino sa inyo gusto nyong ibigay ang buhay nyo kay Jesus? Gusto nyong maging dalisay ang inyong buhay? So sasambahin natin ang Diyos sa paraan ng ating pamumuhay. Alam nyo ba na ang pinakamatayog na mithiin at gusto ng Diyos mangyari sa atin ay idinalangin po ni Juan. Ito yung gusto talagang mangyari ng Diyos sa atin. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay bumuti ka at magkaroon ka ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. So gusto ng Diyos na maging malusog ang ating relasyon sa Kanya. Una. Pangalawa, maging malusog ang ating pisikal na katawan. Kasi pagdating ni Jesus, ito rin yung kukunin niya, babaguhin lang itong katawan na ito sa karumihan. Yung mga defect, tatanggalin ng Panginoon. Yung mga pilay, lahat ng mga kamatayan, tatanggalin niya. At ito ring katawan na ito ang tatahan sa bagong langit at bagong lupa. Kaya dapat itong katawan na ito gamitin natin sa pagsamba sa Diyos. Ang sabing ganon ni Hippocrates, isang philosopher na Greek, let food be thy medicine and medicine be thy food. Ang inyong pagkain ay inyong maging gamot at ang inyong maging gamot ay ang inyong mga kinakain. Pangatlo, number 1, paano natin sasambahin ng Diyos? Sa ating mga kinakain, mga iniinom, sa pamamagitan ng malusog na katawan. Number 2, sa pamaraan ng ating pamumuhay, sa ating pagsasalita, kilos, pag-iisip, anuman ang ating ginagawa, sasambahin ng Diyos. Number 3, sumasamba sa Diyos sa pangingilin ng araw ng Sabat. Ano ang sabi ng Isaiah chapter 56:2? Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng Diyos na nangahawak dito, na nangingilin ng Sabat at hindi ito nilalapastangan at umiiwas sa paggawa ng anumang kasamaan. Ano ang tawag ng Biblia sa mga taong nag-iingat na banal na araw ng Sabat? Ang tawag sa kanya ay mapapalad. Alam niyo ho ba, yung salitang mapalad sa original na sulat ng Hebrew, ang ibig sabihin po niya ay masasaya. Masasaya ang mga taong nag-iingat ng banal na araw ng Sabat upang ito'y huwag lapastanganin at gumawa ng kasamaan. Exodus 28:11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito, huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki o ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang mga baka, ang dayuhang mga nasa loob ng iyong pintuan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit, ang lupa, ang dagat at lahat ng naroon at nagpahinga ng 7 araw, kaya't ito'y kanyang binasbasan ang araw ng Sabat at ginawa niya itong banal. So sasambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng 4 na utos. Papasok tayo ng lingguhang pagpasok sa pagsamba. Pupunta tayo mag-worship na magkakasama ng mga sumasamba sa Panginoon, na kanyang mga anak na kinikilala siyang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naririto. Kikilalanin natin siya bilang ating manlalalang. Sasambahin natin siya, paglilingkuran natin siya, aawitan natin siya, dadalanginan natin siya dito sa loob ng simbahan. Lingguhan, ibig sabihin po, yung 7 araw, yun ang pagtatapos ng paglalang. So, 7 araw, lingguhan, 7 araw. Yung 7 araw,
Yun ang ating iuukol na pagkilalang siya ang gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ang lahat ng naririto. Sasambahin natin siya dito sa araw na ito sapagkat ito'y banal. Sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng bukal ng tubig. Saan tayo ibinabalik ng pag-iingat ng banal na araw ng Sabat? Pag tayo'y pumasok ng ikapitong araw, linggo-linggo, every week, pupunta tayo doon, sasamba sa Panginoon. Ano ang ipinapaalala sa atin? Saan tayo ibinabalik? Ibinabalik tayo sa panahon ng pinagmulan ng lahat. Ang creation, ang paglalang ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? In the beginning, God created the heavens and the earth. So ibinabalik tayo sa Diyos. Pag tayo'y sumasamba sa Panginoon, tuwing ikapitong araw na Sabat, ikapitong araw, papasok tayo sa Panginoon sa araw ng kapahingaan niya, ibinabalik tayo sa Kanya na Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Ibinabalik tayo sa 7 araw ng paglalang ng Diyos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 araw na lumalang ang Diyos. Ibinabalik tayo sa isipan na mayroong creator ng langit at ng lupa. At ang ikapitong araw ay ginawa niyang banal, ipinagpahinga, yan ay kanyang itinangi ang ikapitong araw. Mga minamahal, yan po ang sinasabi sa atin sa Genesis 2:1, noong ikapitong araw. Okay? Genesis 2:1, nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. 2 and 3, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahingang Diyos at sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. So yung ikapitong araw, mayroong 3 ginawa ang Diyos. Kaya ang tawag dito, God created the Sabbath day. Nilalang din ng Diyos ang ikapitong araw. Bagamat wala siyang ginawa doon na puno, wala, tapos na. Nakumpleto na ang lahat ng gagawin. Pero yung ikapitong araw, ang nagbigay ng kalubusan. Ibig sabihin, wala nang gagawin ang Diyos. Kumpleto na. Nung ikapitong araw, meron siyang ginawa. Number 1, binasbasan ito ng Diyos, yung ikapitong araw. Number 2, ginawa niya itong banal. Number 3, nagpahinga dito ang Diyos. So 3 bagay ang ginawa ng Diyos sa ikapitong araw. Kung paano niya ginawa ang Sabat, binasbasan niya yan, ginawang banal, at nagpahinga. Ang ikapitong araw na Sabat na ibinigay noong paglalang ay dapat laging maging tanda ng Diyos tungkol sa ating pinagmulan. Ipinapaalaala sa atin ng pagpasok natin sa ikapitong araw na tayo ay may pinagmulan. At ang pinagmulan natin, siyempre, hindi ito. Naniniwala ho ba kayo na hindi yan ang pinagmulan ninyo? So sa pangingilin nyo ng araw ng Sabat, pag tuwing papasok kayo ng lingguhan, weekly, ikapitong araw, papasok kayo at sasamba sa Panginoon, aawitan nyo siya, makikinig ng kanyang mga salita, tuwing ikapitong araw, aariin nating banal, hindi tayo magtatrabaho sa araw na yan. Magpapahinga tayo sa piling ng Panginoon. Ang Sabat ay nilalabanan ang teorya na galing ka sa unggoy. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka galing sa unggoy. Sabihin mo rin sa kanya, ikaw rin. O ngayon, tatanungin ko kayo, makinig. Sasagot kayo ng maayos. Tatanungin ko po kayo ngayon, ano ang araw ng pangili ninyo? Ikapitong araw, unang araw, pangalawang araw, pangatlong araw, ika-4, 5, 6. Anong araw ang inyong pinapasok na araw para sambahin nyo ang Diyos?
Oh. Sino ang lumalang doon sa linggo? May ipinakikilala bang creator doon? Wala. Baka galing kayo sa unggoy. Mga minamahal, ang hindi pagpasok, makinig, ang hindi pagpasok sa araw na banal upang sambahin at alalahanin ang gumawa ng langit at ng lupa at galing ka sa Diyos, ang hindi pagpasok sa araw na iyon ay pag-amin na ikaw ay galing sa unggoy. Dahil wala hong ipinakikilalang creator doon sa linggo, sa Lunes, sa Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ang sabi po, sa ikapitong araw ay inaalaala natin ang Diyos na ating pinagmulan. Hindi tayo galing sa unggoy. Hindi ka galing sa amoeba. Hindi ka galing sa butiki. Galing ka sa Diyos. Nilalang ka ng Diyos. Tuwing papasok ka sa ikapitong araw. So ang Sabat ay tanda ng relasyon natin sa Diyos at tatak ng kanyang pagmamay-ari. Ezekiel 20 verse 12. Bukod dito ay binigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang maging isang tanda sa pagitan ko at sa kanila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Alam po ba ninyo na kahit si Jesus ay binigyan tayo ng halimbawa na ingatan ang araw ng Sabat. Si Jesus, nung narito siya sa lupa, ay pumasok siya sa araw ng Sabat. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Tulad ng kanyang kaugalian at tumindig siya upang bumasa. So ugali ni Jesus na tuwing ikapitong araw ng isang linggo, pumapasok siya sa sinagoga upang basahin ang salita ng Diyos. Marcos 2:27. At sinabi niya sa kanila, sinabi ni Jesus, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya nga si Jesus ang Panginoon ng Sabat. Ibig sabihin, tuwing ikaw ay papasok sa araw ng Sabat, kinikilala mo si Jesus na iyong Panginoon. So si Jesus ang importante sa araw na iyon. Ikaw ay merong relasyon sa Kanya, merong kang pakikipagtipan sa Kanya, mahal ka Niya, mahal mo siya. Sa araw ng Sabat, nagninig kayo, sinasamba mo ang Panginoon, pinaglilingkuran mo siya, dahil mayroong kayong relasyon na dalawa. Si Jesus ay Panginoon ng Sabat, sapagkat ang Sabat ay isang tanda na tanging siya lang ang ating sinasamba, na minamahal natin siya higit sa lahat. Kahit hanggang kamatayan ay iningatan ni Jesucristo ang Sabat. Basahin natin ang Lucas 23:54 at chapter 24 verse 1. Nooy araw ng paghahanda, nang si Jesus po ay pinako sa krus. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. Ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan kung paano inilagay ang kanyang bangkay, araw ng paghahanda ng Sabat. Sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga paghaplos. At ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. So si Jesus, pinako sa krus, araw ng paghahanda ng Sabat. Noong makapaghanda sila, si Jesus nasa libingan, araw ng Sabat. Noong sumunod na araw, subalit ng unang araw ng isang linggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan. Dala ng mga pabango na kanilang inihanda. Tanong, may nakita ba silang Jesus doon sa libingan nung unang araw ng isang linggo? Bakit? Nasaan si Jesus? Nabuhay siyang magmuli. Si Jesus ay nagpahinga rin ng araw ng Sabat na hindi siya nabuhay ng ikapitong araw. Nabuhay siya ng unang araw. Tanong, anong araw nabuhay si Jesus? Anong tawag sa araw ng pagkabuhay ni Jesus? Domingo. Araw ng pagkabuhay.
Ano ang sabi doon sa Biblia? Unang araw ng isang linggo, pumunta sila sa libingan. Wala na si Jesus. Nung unang araw ng isang linggo, wala na si Jesus sa libingan. Unang araw ng isang linggo. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ikapitong araw na Sabat sa Panginoon mong Diyos, Sabado. Sinabi ng Biblia, ang unang araw ng pagkabuhay ay linggo. Kaya nga, linggo ng pagkabuhay o Paskwa sa mahal na araw. Mga minamahal, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Okay? Biyernes, araw ng paghahanda. Sabado, araw ng Sabat. Linggo, unang araw ng isang linggo. Tingnan natin ang Pasyong Mahal. Gusto nyo kantahin ko? Gusto nyo ba kakantahin ko? 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao. Nagtahan sa ikapito itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Hindi ako nagsabi. Sabi ng Pasyong Mahal, ang Sabado'y ipangilin. Bakit linggo ang ipinangingilin ninyo? Saan nyo nakuha yun? Wala yun sa Biblia. Wala yun sa Pasyong Mahal. Kung saan man nyo nakuha yun, hindi nyo alam. Pero ngayon, alam nyo na. Ang tamang araw ng pagsamba, maglilingkod at sasambahin natin ang pagkilala sa Diyos na lumara ng langit at lupa, tumubos at nagpuno sa atin. Sabado ay ipangilin bilang ating pagsamba, pagkilala na tayo'y galing sa kamay ng Diyos. May pagkakataon bang nawaglit ang panahon? Baka naman pagdating ng mga panahon ay nagbago na, naging linggo na ang mga salita. Paano malalaman kung anong araw ang Sabat? Ang Biblia, ang lingwahe, astronomiya. Sa mahigit na 140 na lingwahe ng mundo, ang salita para sa ikapitong araw na linggo ay Sabat. Sang linggo, 7 araw. Tingnan nyo. Yung Greek, Sabaton. Ikapitong araw, Sabat. Spanish, Sabado. Ikapitong araw, Sabat. Portuguese, Sabado. Ikapitong araw, Sabat. Italiano, kapitong araw, Sabato. Sabat. Lahat pong ito ay nagsasabi na Sabat, ikapitong araw, pero iba-iba lingwahe. So, hindi nagbago ang tawag. Mga minamahal, sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa panibagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paruroon ang lahat upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Hanggang sa dumating si Jesus, ang Sabado noon, Sabado ngayon, at Sabadong darating, at sa bagong langit at bagong lupa, sasambahin natin siya sa araw ng Sabat. Hindi magbabago. Kaya, kung hindi ka sumasamba sa Diyos sa tamang araw ngayon, papaano makakarating ka sa bagong langit at bagong lupa na doon ang pagsamba ay ikapitong araw na Sabat? Dito tayo mag-practice ngayon. Yung totoo ang ating susundin. Mga minamahal, sa bagong langit at bagong lupa, sasambahin natin ang Diyos sa ikapitong araw. At doon ay mananatili na tayo
magpakailanman. May panawagan ng Diyos sa atin. Nalaman na po natin itong lahat ngayon. Minamahal ba natin si Jesus Christ? Taas po ang kamay ng mahal nyo si Jesus. Nadinig nyo na ang kanyang sinabi sa inyo ngayon na tamang pagsunod upang siya'y ating sambahin at paglingkuran. Gusto nyo bang ingatan na may pagmamahal ang araw ng Sabat upang ito'y ariing banal at kayo ay sambahin nyo ang Panginoon sa araw na yan? Taas ko po ang kamay nang gustong pumasok sa araw na yan. Mga minamahal, darating ang araw na tayong lahat sasambahin natin ang Diyos. Paano natin sinasamba ang may lalang ng langit at lupa? Kung ang araw ng inyong pagsamba ay hindi Sabado, umuwi ho kayo ngayong gabi, manalangin po kayo at hilingin nyo sa Panginoon, Panginoon, ituro mo sa akin ang tamang araw ng pagsamba upang ikaw ay maluwalhati ko na aking kinikilalang gumawa ng langit, ng lupa, tumubo sa akin. Nilalang mo ako, Panginoon, ikaw lang ang gusto kong sambahin, wala nang iba. Kung yan ang iyong nais, nais ko po kayong idalangin. Mahirap po ito mga kapatid, hindi madali na ito'y tanggapin. Kagaya ho ng aking ginawa. Nung tanggapin ko po ito, ako ho ay pinaalis ng aking mga magulang sa aming bahay. Ako ay nag-isa sa loob ng 3 taon, wala na po akong mga magulang dahil iningatan ko ang araw ng Sabat. Naging mabait ako, naging maayos ang buhay ko, pero bakit ako pinaalis ng aking mga magulang? Kasi ang aking mga magulang, saradong Katoliko, dikandado pa. Ang aking mga magulang ay leader ng Legions of Mary. Nag-aalaga po kami ng maliit, malaki-laki at sobrang laking mga ribulto. At tuwing Flores de Mayo, meron ho kaming alagang isang krus na malaki at yun ay aming ipinagpepiesta. Nalaman kong lahat ng katotohanan, tinalikuran ko po ang pananampalatayang iyon sapagkat alam kong hindi yon ang kinalulugdan ng Diyos. Ako ho'y tumanggap kay Jesus, minahal ko si Jesus, tinanggap ko siya sa pamamagitan ng bautismo, nangilin ako ng araw ng Sabat, sinunod ko ang mga kalooban ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng aking ginawang kabutihan, pinaalis ako ng aking mga magulang. Nag-isa ako sa malayong lugar, nag-aral ako sa EUP, nagtapos ako ng pagkapastor for 6 years. Nag-aral ako, wala akong kasamang magulang. Sabi ng Panginoon sa akin, Jerry, tandaan mo ang aking pangako. Pabayaan ka man ng iyong ama at ng iyong ina, dadamputin kita. Dinamput ako ng Panginoon, inalagaan ako ng Panginoon, tinalikuran ko ang sanlibutan, pero hindi ako iniwan ng Panginoon. Ang Panginoon ang naging pangunahing tatay ko. Pinakain niya ako, pinroteksyonan niya ako, pinaaral niya ako, binihisan niya ako, pinapogi niya ako. Ngayon, pogi na ako. Dati, maitim ang dila ko, maitim ang gilagid ko, kulay brown ang mga ngipin ko, mabaho ang hininga ko, dahil sa pagmamariwana at pagsisigarilyo. Miinom ako ng alak. Kapatid, hindi naging madali sa akin ang magpasakop ng buhay sa Panginoon. Pero nung ipinasakop ko ang lahat sa buhay ko, doon ko naranasan ang tunay na ligaya ng buhay. Ngayong gabi, kung gusto niyong baguhin din kayo ng Panginoon, akayin niya kayo sa matuwid na landas, sumunod at sumamba sa Kanya. Inaanyayahan ko po kayong tumayo at isuko natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Mahal naming Diyos, narito po kaming lahat na nakatayo. Ang iba po'y nahihiyapang tumayo, marahil may pag-aalinlangan. Kayo na po ang nakakakilala. Alam po ninyo ang puso namin ngayon. Isinusuko po namin sa inyo ang aming buhay. Baguhin nyo kami, Panginoon. Hindi ho madali na tanggapin ang katotohanan sapagkat may pagbabagong mangyayari sa buhay namin at maraming mga taong maninibago sa amin. Pangunahin po ang aming mga magulang, mga kapatid sa aming tahanan.
Kakantsawan kami, sasabihan kami na kami ay ipokrito. Panginoon, masasaktan kami. Tulungan mo po kami. Sa pagsunod sa iyo'y huwag kaming bumigay. Huwag naming i-give up ang katotohanan. Panginoon, idinadalangin ko sa iyo ang mga kapatid kong nakatayo ngayon. Kilala mo po sila. Alam po ninyo ang damdamin at isip nila. Panginoon, pinagpapasyahan po nila na tanggapin si Jesus ng buong buo sa buhay nila. Sa puso nila ay gustong makapasok ang buhay na walang hanggan. Mahal na Diyos, tatakan po ninyo ang kanilang piniling pagpapasya upang ipasakop ang buong buhay sa Panginoong Hesus. Hinihiling ko po, patatagin niyo sila sa panibagong buhay na kanilang lalakaran. Sila po'y magpatuloy na sila'y maglingkod, sambahin kayo, purihin sa iyong dakilang pangalan. Tanggapin niyo po kami sa iyong harapan. Patawarin kami sa lahat ng nagawa naming kasalanan sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay